Good morning po. Kamusta na po kayo? Isa na namang edisyon ng Morning Devotion ng ating matutunghayan ngayong December 15, 2023. Ito po ang last na Morning Devotion para sa taong ito. Tayo po ay magre-resume sa first week ng January. Ang aking pong ibabahagi sa inyo ay ang pinakapalasak na verse sa banal na kasulatan. Sabi sa John chapter 3 verse 16, ganito ang sinasabi: sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, na binigay niya ang kanyang tanging anak, upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So sino po ba ang dahilan kung bakit meron tayong Pasko na ipinagdiriwang? Walang iba kundi ang ating Panginoon, na siyang unang umibig sa bawat isa sa atin at nagukol at pagmamahal, hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi lalo tigit sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal sa atin ang ipagkaloob niya ang kanyang kaisa-isang anak. Kaya meron tayong Pasko na ipinagdiriwang. So ano po ba yung dahilan kung bakit naparito ang ating Panginoon sa ating mundo? Number 1, Jesus came down to give light to darkness world. So si Kristo ay naparito upang magbigay ng liwanag sa nagdidilim na mundo. Kung pansinin natin, ang ating mundo ay punong-puno ng kadiliman. Hindi natin alam kung saan tayo patungo. Ngunit salamat sa unang Pasko ng kapanganakan ng ating Panginoon na nagdulot ng kaliwanagan, hindi lamang sa bansang Israel kundi sa buong sanglibutan, upang tayo ay makapamuhay sa mundong ito. Ang sabi sa Isaiah chapter 9 verse 2, si Jesus ang ilaw ng sanglibutan. Kaya sa deklarasyong ito makikita natin ang nadirimlang mundo ay nakakita ng pag-asa sa pamamagitan ng tanglaw ng liwanag. At ang lahat ng nasa ilaw ay naliwanagan at ang dilim ay lumayo sa ilaw. So napansin natin, sa pamamagitan ni Kristo ay nagkaroon ng liwanag nang siya ay dumating sa sanglibutang ito. Kaya meron tayong unang Pasko na ipinagdiriwang. Pangalawa, Jesus came down to give light to the world. So naniniwala tayo dahil sa kasalanan ay walang tayong pagkakataong makamtan ang buhay na walang hanggan. Ngunit si Kristo, inialay niya ang kanyang buhay upang maligtas ang marami. Dahil kay Kristo may buhay, at kaya may buhay ay dahil kay Kristo. Dahil kay Kristo ang buhay na walang hanggan ay nabigyan ng kahulugan. Ang buhay na dating walang pag-asa ay nagkaroon ng pag-asa. So salamat sa unang Pasko na pagparito ng ating Panginoon, dahil doon nagkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Tayo ay patay dahil sa ating kasalanan, ngunit nang nakipag-isa tayo kay Kristo, isa na tayong bagong nilalang at pinagkalooban tayo ng buhay na walang hanggan. At yung pangatlo, Jesus came down to save the world. Ang dugo ni Kristo ay ibinigay sa atin upang makaiwas tayo sa bangis ng kasalanan. Ang dugong iyon ni Kristo ang naglinis sa atin mga kasalanan, at sa pamamagitan ng ating pananalig ay nakaiwas tayo sa kapahamakang naghihintay sa atin. So, walang ibang kahantungan ang tao, kundi ang kapahamakan. Ngunit salamat dahil sa kaligtasang kaloob sa atin ng ating Panginoon, at ito ay nangyari noong unang Pasko, nang dumating sa atin ang ating Panginoon, na nagdulot ito ng kaligtasan sa bawat isa sa atin. Kaya naman, purihin ang Panginoon, nawa ngayong Kapaskuhan, makita natin, maramdaman natin, maisapamuhay natin ang dahilan kung bakit naparito ang ating Panginoon.
ay dahil sa marubdob na pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Kaya tayo naman, paano natin i-celebrate ang kapanganakan ng ating Panginoon? Nawa, hindi sa pamamagitan ng material na bagay, hindi lang sa pamamagitan ng mga kasiyahan, kundi makita din natin, lalo tigit, yung mga taong nadirimlan, walang buhay, at tigit sa lahat, nangangailangan ng kaligtasan upang maibahagi natin sa iba ang tunay na dahilan ng kapanganakan ng ating Panginoon. Marami pong salamat. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Dumako tayo sa ating panalanginan. Yan po. Dumako po tayo sa ating prayer time para sa ating morning devotion para sa umagang ito. Tayo manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito dahil minsan pa ay tinatagpo mo kami para sa huling edisyon ng morning devotion para sa taon na ito 2023. Salamat po Panginoon sa lahat ng mga anak mo na nag-render ng kanilang morning devotion sa pasimula pa hanggang sa kasalukuyan. Nawa ang lahat ng mga devotion iyon ay nagsilbing kalakasan, inspirasyon, katatagan sa bawat isa sa amin. Salamat din po Panginoon dahil patuloy mong ginagamit ang broadcast na ito upang magbigay ng inspirasyon, ng kalakasan sa bawat isa sa aming mga nakapakinig nito. Nawa Panginoon sa aming celebration ng iyong pagdatal, katulad ng aming napakinggan sa aming morning devotion sa umagang ito, ay maipagdiwang namin ang naayon sa iyong kalooban. Nawa ikaw ang maging sentro ng aming celebration, ikaw ang dahilan kung bakit mayroong Pasko na ipinagdiriwang. Kaya ang iyong mensahe, ang pag-ibig ay maramdaman ng bawat isa sa amin. Ibigin namin ang aming kapwa, ibigin namin ang aming sarili, ibigin namin ang hindi ka ibig-ibig, at higit sa lahat, ibigin ka namin. Dakilang Diyos, salamat dahil mahal na mahal mo kami. Ikaw nga po ang siyang patuloy na nag-iingat, sumasama sa bawat isa sa amin. Kaya sa lahat ng iyong mga anak na nanonood, nakikinig sa mga oras na ito, anuman po ang panalangin ng kanilang puso ay patuloy ko pong isinasamo sa iyo. Marahil ang iba sa kanila ay humihingi ng magandang kalusugan, patuloy niyo po silang pagalingin sa kanilang mga karamdaman. Ang iba ay humihingi ng pagpapala, pagpalain niyo po sila. Salamat po Panginoon, ilang days na lang ay matatapos na rin po ang 2023. Salamat po Panginoon. Tunay nga na hindi namin alam ang aming ikakaharapin ngayong 2024. Ngunit kung paano mo kami iningatan, sinamahan sa taong ito, ay ito rin po ang ipaparanas mo sa bawat isa sa amin. Patnubayan niyo po kami sa celebration namin ng iyong kapanganakan, ng aming simbang madaling araw na mag-i-start tomorrow alas 5. Ikaw po ang tumawag sa iyong mga anak. I-bless niyo po ang aming mga speaker, ang aming mga tagapanguna, ang magbibigay ng mensahe ng awit, ang magbibigay ng refreshment, Panginoon, at higit sa lahat ang mga dadalo ay nagpalain niyo po. Hindi lamang ang Crossroad United Methodist Church, kundi lahat ng mga churches na magkakandak ng simbang gabi, simbang madaling araw. Marami pong salamat, dakilang Diyos, at samahan niyo po kami sa mga huling araw ng 2023. At ikaw po ang patuloy naming maranasan at madama sa aming mga buhay. Ito po ang aming prayer with thanksgiving. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at dakilang tagapagligtas. Amen. Yan, natapos na naman po tayo para sa isa na namang edisyon ng morning devotion para sa umagang ito ng Friday. At ito po ang last na morning devotion para sa 2023 upang bigyang daan ang mga celebration sa pagdatal ng ating Panginoon. Tomorrow po ay mag-i-start ang ating simbang madaling araw dito sa Crossroad United Methodist Church sa ganap na alas 5 ng umaga.
Pag-pray po natin ang gawain ito at ganoon din ang ating Christmas Institute para sa mga kabataan at iba pang mga celebration para sa darating na Kapaskuhan. I hope na maging masaya tayo ngayong ise-celebrate natin ang kapanganakan ng ating Panginoon na siyang dahilan kung bakit meron tayong Pasko na ipinagdiriwang. So mula po dito sa Crossroad United Methodist Church, sa ngalan ng ministerial staff at ng bumubuo ng morning devotion, ako po ay bumabati sa inyo ng isang Merry Christmas and a Happy New Year. At nawa, kung paano nyo kaming pinanood, kung paano nyo kaming itinag, isinare sa inyong mga kaibigan ngayong 2023, sa panibagong yugto ng ating morning devotion sa pagpasok ng first week ng January, ay pagsama-sama pa rin po tayo at patuloy nyo pa rin tangkalikin ang ating morning devotion mula dito po sa Crossroad United Methodist Church. So mula po dito sa Crossroad United Methodist Church, ako po ay bumabati sa inyo ng isang mapagpalang araw po sa ating lahat ng Friday at nawa ingatan tayo at samahan ng Panginoon sa lahat ng ating gagawin ngayong araw na ito. Lagi po nating tatandaan, ang Diyos ay mabuti noon, ngayon at magpasawalang hanggan. Hanggang sa muli, paalam!